maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Sa gitna ng banta ng Bagyong Krising, nananawagan ang inyong Office of Civil Defense sa publiko na maging alisto at maghanda na laban sa baha at landslides. Ayon sa ulat na natanggap ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, asahan ng malalakas na ulan dahil mahahatak ng bagyo ang habagat. Ito ang magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa Virac, Catanduanes na may taglay na maximum sustained winds na 45 km per hour at pagbugso na aabot sa 55 km per hour. Inaasahang didikit ito sa Northern Luzon sa Biyernes ng gabi. Posible itong dumaan sa Babuyan Islands o mainland Cagayan, babala na rin ng Pag-asa. Inaasahang mas lalakas pa ito habang papalapit sa Pilipinas at sa pagdating sa July 17 ay mas matindi ang hatak nito sa habagat. Kasabay niyan ay may tinatawag na tropical cyclone-like vorticles malapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Hindi ito magiging isang malakas na bagyo pero hahatak ng habagat. Inaasahan naman ang pag-ulan sa Palawan, Catanduanes, Sorsogon, Northern at Eastern Samar, Antique, Negros Oriental, maging sa Negros Occidental. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert para makapaghanda na ang kanilang mga tauhan sa anumang sitwasyon. Isang Virtual Emergency Operations Center na rin ang nakatayo sa ngayon. Naunang itinulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach. Sinigundahan naman ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Muli ay paalala ni ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa publiko na sundin ang mga weather advice at laging sumunod sa mga kautusan ng mga lokal na opisyal para ligtas ang bawat Pilipino. Lumagda ang Pilipinas at Japan ng isang kasunduan para sa pagbuo ng Earthquake at Tsunami Disaster Risk Reduction Program sa Greater Metro Manila. Ginanap ang pagpirma nitong Hulyo 11 sa Camp Aguinaldo sa pamumuno ng Office of Civil Defense at Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayon sa OCD, bahagi ito ng patuloy na kooperasyon sa pagpapalakas ng kapasidad ng bansa sa paghahanda sa malakas na lindol at posibleng tsunami. Ayon kay OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, layo nito na i-update ang kasalukuyang Metropolitan Manila Earthquake Impact Reduction Study o MMIERS at bigyang pansin sa pag-aaral ang mga karatig lugar na hindi nasaklaw noon tulad ng Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. The project intends to update itong ating MMIERS na ginawa noong 2004 wherein it became the basis for planning for the big one. So we are expanding the area of coverage to include not just LGUs within Metro Manila but surrounding provinces like Cavite, Bataan, Laguna, and Bulacan, and Rizal. Because alam naman natin yung fault lines natin will not only affect Metro Manila but also the neighboring provinces na nakapalibot dito. Aniya, inaasahan ang pagtutulungan ng lahat sa proyektong ito. It will involve more LGUs and more national government agencies, and it will be done in cooperation with other private entities. No? Kasi in preparing for the big one, we have to involve not only government agencies but pati na rin yung mga private sector. Kasi 90% ng mga properties in Metro Manila and surrounding provinces are privately owned. No?
Hindi naman pwedeng government facilities lang ang ihanda natin doon sa big one, but pati na rin yung mga private properties. Palalakasin din ang lokal na kapasidad sa pamamagitan ng trainings para sa mga barangay, LGUs at ahensya ng pamahalaan. Magkaroon tayo ng updating ng hazard and risk assessment. We have to develop yung earthquake and tsunami plans or update the plans, no? Update our guidelines, and napaka-importante din dito yung capacity building for OCD, local government units and NGAs. Kasama po siya sa project na ito. Ito po ang role ng government, no? We have to train, we have to update, and of course magkakaroon din ng exchange ng expertise between Japan and the Philippines. Pagtitiyak ni Alejandro, makikinabang din dito maging mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng tamang edukasyon at gabay para maihanda sila sa panahon ng anumang sakuna o kalamidad. Hindi lang yung mga buildings, kundi pati mga bahay natin dito sa Metro Manila, yung mga residential areas, and how we can teach them to do some preventive or proactive measures to guide them against or to assist them in preparing for earthquakes and tsunamis. Naglunsad ang Office of Civil Defense, National Capital Region ng Basic Incident Command System o ICS training sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig. Sa 3 araw na training na isinagawa mula July 8 hanggang 10, sumailalim sa mga lecture at aktibidad ang mahigit 30 pulis mula sa Regional Medical and Dental Unit ng NCRPO. Dumaan din sila sa practical application ng kanilang mga natutuhan at nabigyan ng dagdag kaalaman at kakayanan para sa mas epektibong incident management gamit ang ICS. Nagsilbing facilitator at monitor ng pagsasanay si Kenneth Ray Hong ng OCD NCR, habang tumayo naman bilang instructors ang mga kinatawan mula PNP Aviation Security Group, Parañaque City Disaster Risk Reduction and Management Office at Barangay Sukat sa Muntinlupa. Kasabay ng Resilience Month, isinagawa sa Tuguegarao City, Cagayan ang buwan ng National Disaster Resilience. Pinangunahan ito ng Philippine Information Agency Region 2 na siyang katuwang ng Office of Civil Defense. Dito ay nagsagawa sila ng tinatawag na Crisis Communication Seminar na ang layunin ay palakasin ang impormasyon at kapasidad sa komunikasyon sa panahon ng sakuna. Pinalalakas din ito ang tinatawag na Frontline Disaster Responders and Information Officers. Aabot sa 300 ang lumahok na kinabibilangan ng local government information officers, miyembro ng media, barangay officials at ng disaster risk reduction focal persons mula sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley. Paalala naman ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dapat na laging handa ang bawat Pinoy anumang sakuna ang tumama sa bansa. Pinuri rin niya ang ganitong mga pagsasanay para sa frontliners. Samantala, pinangunahan ni Oliver Bakay, Assistant Regional Head ng PIA Region 2, ang mahalagang papel na tinatawag niyang timely, accurate, and relevant communication tuwing may sakuna. Sinabi niya na ang epektibong crisis communication ay makatutulong laban sa misinformation at disinformation, lalo na sa social media kung saan nagmumula ang lahat ng panik. Para kay Ronald Villa, hepe ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng OCD2, mahalaga ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management System para may malinaw aniya na national framework sa disaster preparedness, mitigation at response. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Bicol ang opisyal na pagbubukas ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2025 sa gitna ng pagdaraos ng Disaster Risk Reduction and Management Summit 2025.
Tema nito ang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan na nagpapakita ng paninindigan ng mga Pilipino para magkaroon ng disaster preparedness. Ginanap ang aktibidad sa lalawigan ng Catanduanes mula July 7 hanggang 11. Dito, binigyang diin ni OCD-5 Operations Officer Akim Berses ang kahalagahan ng pre-disaster risk assessment scenario building para sa paghahanda sa mga posibleng kalamidad na makatutulong sa mga barangay. Ipinaliwanag din ni Berses kung gaano kaimportante ang rapid damage assessment and needs analysis at ang pagpapaigting ng kakayanang tumugon sa sakuna sa level ng barangay lalo pat madalas tamaan ng bagyo ang Catanduanes. Ipinakita rin sa summit ang mahalagang papel ng international non-governmental organizations lalo na sa aspekto ng paghahanda, pagtugon at rehabilitasyon ng lalawigan kung tamaan ito ng kalamidad. Naglabas ng babala ang inyong Office of Civil Defense sa mga mangingisda na maging maingat sa paghuli dahil na rin sa missile launch ng China na aabot sa karagatan ng Palawan. Kasabay nito ay paalala po ng inyong Office of Civil Defense sa publiko na huwag kunin o galawin ang mga makikita na debris ng Long March 7 rocket na pinakawalan ng China. Una nang inalerto ng OCD ang iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay sa panganib na posibleng dala ng rocket. Sa kanilang tansya, maaaring bumagsak ang debris sa layong 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o 88 nautical miles mula sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung ano ang laman ng rocket o kung may kasama itong toxic na mga sangkap. Laging tandaan na bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging